Mga balitang pambansa, mga kapatid. Lumalabas po na hindi totoong lumaki sa farm sa Pilipinas si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Yan po ay kung pagbabasehan ang panibago pong plot twist sa kanyang tunay na pagkatao. Sa fingerprint matching, nakumpirma ng NBI na iisa si Mayor Guo at ang nasa Chinese passport na si Guo Huaping. Sa dokumento po ni Guo Huaping, siya Chinese mula sa Fujian, China. Lumalabas din po ditong Chinese ang nanay niyang si Wen Yilin, taliwas sa kanyang naunang sinasabing Filipino po ang kanyang ina. Kinumpirma po ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig po ng Senado na si Wen Yilin ang sinulat ni Mayor Guo bilang kanyang nanay nang sagutin niya ang mga form para sa kanyang mga bank account. Ipapasa na po daw ng NBI sa Senado ang resulta nga ng kanilang fingerprint matching. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na nangunguna po sa hearing ng Senado sa pagkatao at koneksyon ni Mayor Guo sa Pogo Operations. Nagtatago si Mayor Guo sa pagka-Pilipino para may sakatuparan ang mga krimeng ginagawa ng Pogo. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya para palayasin sa pwesto ang suspendidong mayor. Samantala, binigyang diin naman ng Pangulong Bongbong Marcos na mayroon pa ring unity team sa kabilayan ng tila mas lumalalim na lamat sa relasyon ng mga Marcos at ng Duterte. Hindi sumali ang hugpong pagbabago ni VP Sara at puwersa ng masang Pilipino ng dating Pangulong Joseph Estrada sa bagong Unity Alliance para sa 2025 elections. Pero ayon sa Pangulo, bukas pa rin ang Unity Team kay VP Sara. Depende na lamang sa magiging desisyon niya pagdating sa politika. Lumutang rin ang posibilidad na maging oposisyon si VP Sara matapos nitong magbitiw sa gabinete ng Marcos administration. Sa ilang pang tampok na balita sa oras na 6:54 in the morning, humihiling po naman ng 6.352 trillion pesos na pambansang budget ang pamahalaang Marcos para po sa taong 2025. Ito ang pinakamalaking proposed budget ng Malacanang sa ngayon. Mas mataas yan higit sa 10% sa 5.768 trillion pesos na alokasyon ngayong taon. Ayon po kay Budget Secretary Amina Pangandaman, may pinakamalaking parte sa proposed budget ang mga sektor ng edukasyon, kalusugan at social protection. Manatili din daw na prioridad ng pamahalaan ang agrikultura na naman at infrastruktura na naman, pati po ang digitalization at climate projects. Ito daw po ay mas mataas ang sinasabing balak na alokasyon para po sa mga lokal na pamahalaan. Nakatagda pong ipresenta ng economic team sa gabinete ni PBBM ang proposed budget sa darating pong July 2 para ito'y maipasa ng Kongreso masimulan po ang pagpasa nito pagkatapos po ng State of the Nation address ng Pangulo. Samantala, naniniwala naman ang Pangulong Bongbong Marcos na higit pa dapat sa paghain ng diplomatic protest ang gawing hakbang ng Pilipinas laban sa China. Kasunod yan ang pagpapadala ng Department of Foreign Affairs o DFA ng note verbal sa Beijing kaugnay ng pinakahuling kaso ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal. Ayon kay PBBM, higit 100 protesta na ang ipinadala ng Pilipinas sa China pero wala itong naidudulot. Makailang ulit na rin daw pinatawag ng Malacanang si Chinese Ambassador Wang Shilian para maipaliwanag ang mga panghaharas sa West Philippine Sea. Hindi naman idinetalye ng Pangulo kung anong mga hakbang ang dapat gawin ng Pilipinas bukod nga sa paghain ng diplomatic protest. Sa ilang pang balita ngayong daw pong linggo, i-anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang papalit kay Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Isang linggo yan matapos nga pong magbitiw sa pwesto si VP Sara bilang kalihim nga ng DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Nauna pong hiniling ng ilang grupo na sana ay totoong may alam sa sektor ng edukasyon ang papalit sa bise. Asa na nga po daw ay hindi politiko ang pumalit sa kanya. Sa July 19 pa magiging epektibo ang resignation ng Vice Presidente sa posisyon bilang DepEd Secretary. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.